Tatlong batang babae ang walang kamalay-malay kung sino ang kanilang ama hanggang sa nakita nila ito sa unang pagkakataon sa libingan ng kanilang ina. Pero bago tayo magsimula, ipaalam mo muna sa amin sa mga komento kung saan ka nanonood mula. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa Oakwood Cemetery sa Rhode Island. Hinahampas ang mga nalaglag na gintong dahon sa paligid ng bagong hukay na libingan. Mabigat ang langit sa mga kulay abong ulap na nagbibigay ng madilim na tanawin sa kalungkutang bumabalot sa paligid. Nakatayo sa gitna ng mga nagluluksa si Ricardo Pereira. Kilala siya dahil sa kanyang kayamanan, tagumpay sa Wall Street at kapangyarihang hawak niya sa mundo ng negosyo. Pero ngayong araw, walang halaga ang lahat ng iyon. Ngayong araw, si Ricardo ay isang nagdadalamhating asawa. Kakamatay lang ni Eleanor, ang kanyang asawa, katuwang, ang babaeng laging nakakakita ng totoong siya sa likod ng pera, mga desisyon at mamahaling kasuotan. Magkasama silang bumuo ng isang buhay na puno ng pagmamahal, halakhak at isang matagal ng hinanakit. Hindi sila nagkaroon ng anak. Ang sakit na iyon ay nanatili sa kanila sa paglipas ng mga taon, kahit na tahimik na nilang natutunang tanggapin ito. Ngayon, habang pinapanood ni Ricardo na ibinababa ang kabaong ni Eleanor sa lupa, isang malalim na kawalan ang namayani sa kanyang dibdib. Parang may bahagi rin siya na inilibing. Ang burol ay kasing enggrande ng inaasahan. Dumalo ang mga kilalang tao sa Rhode Island. Ang ilan ay tunay na nagluluksa. Ang iba na may naroon lang dahil ito ang okasyong dapat puntahan. Dumating ang mga kasosyo sa negosyo, kaibigan, at kakilala upang magpahayag ng pakikiramay. Dumaan si Ricardo sa lahat ng ritual, nakikipagkamay, tumatanggap ng yakap, pero parang robot lang ang kilos niya. Ang tanging naririnig niya sa isipan ay ang tawa ni Eleanor at ang init ng boses nito na kailanman ay di nababalik. Nais niyang makaalis ang lahat upang mapag-isa sa kanyang dalamhati. Ngunit ang pag-iisa, lalo na sa publiko, ay hindi isang opsyon para sa tulad niyang kilala. Nang matapos ang seremonya at nagsimulang umalis ang mga bisita, nanatili si Ricardo sa kanyang kinatatayuan, nakatitig sa natabunang libingan. Hinigpitan niya ang pagkakabutones ng kanyang coat habang tumatagos ang lamig sa katawan. Nasa malapit lamang si Danilo, ang kanyang matagal ng driver, nagbibigay ng espasyo. Habang papalayo na si Ricardo, may napansin siyang kakaiba. Sa gilid ng sementeryo, bahagyang nakatago sa likod ng isang matayog na punong oak, may tatlong batang babae. Magkakamukha sila, mga 8 taong gulang, may maayos na auburn na buntot ang buhok at magkakaparehong navy na coat. Magkahawak ang maliliit nilang kamay, maputla ang mga mukha at hindi maipinta ang ekspresyon. Hindi tulad ng ibang naroon sa burol, simple lamang ang suot ng mga bata, hindi mamahalin o sunod sa uso. May kakaibang aura sa paraan ng kanilang pagtayo, tahimik at buo ang samahan. Pumikit si Ricardo, sinusubukang alalahanin kung nakita na ba niya ang mga ito noon. Hindi sila kamukha ng sino mang kaanak o kaibigan niya, ngunit may kung anong dahilan kung bakit bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag. Isa sa mga bata ang humakbang ng marahan at saka tumigil. Nagtagpo ang kanilang mga mata at may kakaibang puwersang humila kay Ricardo. Pero bago pa man siya makapagsalita o makalapit, sabay-sabay na lumakad palayo ang mga bata sa likod ng puno at nawala sa paningin. "Sir," tinawag siya ni Danilo, "handa na ang sasakyan." Muling tumingin si Ricardo sa kinatatayuan ng mga bata, ngunit wala na sila roon. Baka mga anak lang ng tagapag-alaga iyon o mga batang kapitbahay na curious sa dami ng tao. Iyon ang sinabi niya sa sarili. Ipinagkibit-balikat niya ang nangyari at naglakad patungo sa sasakyan, pasan ang bigat ng dalamhati.
Kinagabihan sa kanyang penthouse sa Manhattan, mag-isa si Ricardo habang may hawak na baso ng whiskey, tanaw ang mga ilaw ng lungsod sa bintana. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya maalis sa isip ang mga batang iyon. Hindi siya yung tipo ng taong iniisip ang mga estranghero, pero nananatili sa isip niya ang kanilang imahe. Tiningnan niya ang litrato ni Eleanor sa mesa. Miss na kita, bulong niya, nanginginig ang boses. Palaging naniniwala si Eleanor na ang lahat ng bagay ay may dahilan. Kung narito pa siya, sasabihin nitong sundan ang kutob. Sinubukan ni Ricardo kumbinsihin ang sarili na ang lungkot lang ang dahilan ng lahat. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang kwento sa sementeryo. Hindi si Ricardo Pereira ang tipo ng taong binabalikan ang nakaraan. Nabubuhay siya sa numero, sa negosyo, sa resulta. Ngunit ngayong gabi, hindi siya makatulog. Sa bawat pagpikit niya, nakikita niya ang tatlong batang magkakamukha sa tabi ng puno, nakatitig sa kanya na parang kilalang kilala siya. Pagsapit ng umaga, napagpasyahan niyang baka iniisip lang niya ito ng sobra. Napakabigat ng burol sa emosyon. Baka epekto lang ito ng pagluluksa. Kinabukasan, nakaupo si Ricardo sa kanyang opisina sa ika-54 na palapag ng Pereira Investments. Nakatitig sa mga ulat na puno ng numero. Ngunit wala ro ng isip niya, nasa tatlong munting batang babae pa rin. May buong araw ng pulong na nakahanay para kay Ricardo, isa pagkatapos ng isa. Ngunit halos wala siyang naalala sa mga ito. Patuloy na lumilipad ang kanyang isipan, nakatuon sa imahe ng tatlong mahiwagang batang babae. Buong buhay niya ay nakasentro sa lohika, pagsusulba ng problema, matatalas na desisyon at pagtaya sa galaw ng merkado na parang orasan. Pero ngayon, sa unang pagkakataon, hindi niya kayang balewalain ang kutob niya. May mahalaga tungkol sa mga batang iyon, isang bagay na hindi pa niya nauunawaan. Na-frustrate siya at agad na tinawagan ng kanyang driver. "May pabor ako!" Agad niyang sabi nang sagutin ni Danilo ang tawag. "Naalala mo ba yung tatlong batang babae sa sementeryo kahapon? Yung nasa likod ng punong oak?" May maikling katahimikan bago sumagot si Danilo. "Opo, sir. Naalala ko, tatlong batang magkamukha. Nanonood lang sila mula sa malayo." "Eksakto," sabi ni Ricardo. "Kailangan kong malaman kung sino sila." Habang hinihimas ang kanyang kumukupas na buhok, alam ni Ricardo na baka parang kakaiba ang hiling na ito. "Tingnan mo sa mga tauhan ng sementeryo," dagdag niya. "Sigurado akong may nakakita sa kanila. Kuhanin mo lahat ng impormasyon na makukuha mo." Hindi siya kinwestiyon ni Danilo, kaya siya nagtitiwala rito. Kinagabihan, bumalik si Ricardo sa kanyang penthouse. May hawak na inumin nang tumunog ang telepono. Si Danilo ang tumawag. "Sir, nahanap ko na po sila," sabi nito. Biglang umayos ng upo si Ricardo, alerto. "Sino sila?" "Ang pangalan po nila ay Harper Cristal at Marisol Sanchez. 8 na po ang edad nila at nakatira sila sa Brooklyn kasama ang kanilang tiyahin. Ismaela ang pangalan." Nagatubili si Danilo bago nagpatuloy. "Ang ina nila ay si Carmela Sanchez." Sa narinig, muntik nang mabitawan ni Ricardo ang kanyang baso. Carmela Sanchez, isang pangalan mula sa nakaraan, isang buhay na hindi niya nawala sa alaala kahit kailan. Nagkakilala sila sa isang fundraiser sa universidad. Isa siyang propesor ng English literature, matalino, mabilis mag-isip, at mas mabilis pang ngumiti. Matindi ang naging koneksyon nila, maikli pero hindi malilimutan. Nagbahagi sila ng pagnanasa, ideya at mga pangarap hanggang sa dinala siya ng kanyang karera sa ibang bansa. Pumunta siya sa London at doon nagtapos ang lahat. "Sir?" Binalik siya ng boses ni Danilo sa kasalukuyan. "May dagdag pa po. Pumanaw na si Carmela 3 buwan na ang nakakaraan. Leukemia." Nanikip ang dibdib ni Ricardo. "At yung mga bata, sabi mo 8 na sila?"
Opo, sir. Ipinanganak nung Mayo 12, 9 na taon na ang nakakaraan. 9 na taon. Tugma ito sa huling mga buwan ng kanilang relasyon. Mabilis ang tibok ng puso ni Ricardo. Parang may unos ng katotohanan na biglang bumagsak sa kanya. 3 munting babae, 8 ang edad. Mga anak ni Carmela, mga anak niya. Kinabukasan, maagang dumating si Danilo sa penthouse, may dalang Manila folder. Hindi nakatulog si Ricardo buong gabi. Paulit-ulit sa isip niya ang mga alaala at ang lumalalim na katotohanang hindi na niya matatakasan. Lahat ng makakaya kong makuha, kinuha ko. Sabi ni Danilo, inilapag ang folder sa salaming mesa. Hindi naging madali, pero may tumulong na kaibigan sa records. Tumango si Ricardo at binuksan ang folder, nanginginig ang kamay. Nasa loob nito ang mga kopya ng birth certificates, Harper Grace, Crystal Rose at Marisol Faith Sanchez. Ipinanganak ng magkakasunod lamang ng ilang minuto sa New York Presbyterian Hospital. Ina Carmela Sanchez, ama. Walang nakalagay. Binuklat pa niya ang iba pang mga dokumento, school forms, medical records at ang death certificate ni Carmela. Acute myeloid leukemia. Pumanaw siyang tahimik, sabi ni Danilo. Ang kapatid niyang si Ismaela ang nag-aalaga sa mga bata. Isa siyang school counselor. Ginagawa niya ang lahat, pero kapos sila sa pera. Naubos lahat sa gamutan ni Carmela. Tumigil ang mga mata ni Ricardo sa isang clipping mula sa pahayagan, papuri sa gawaing akademiko ni Carmela, na tenure sa Columbia sa edad na 32, isang autor, iginagalang sa kanyang larangan. At sa likod ng lahat, mag-isang pinalaki ang 3 anak. May isa pa, dagdag ni Danilo, iniabot niya ang isang litrato. Nasa litrato ang 3 batang babae, nakabalet costume, nakangiti sa isang resital. Sa likuran nila si Carmela, payat, halatang hirap, pero may ngiting punong-puno ng pagmamalaki. May nabasag sa loob ni Ricardo, hindi niya kailanman sinabi, sa loob ng maraming taon, ama na pala siya sa 3 anak, at hindi niya alam, itinago ba ito ni Carmela dala ng galit o ng pagmamalaki? Sinubukan ba niya kailanman na abutin siya? Paos ang boses ni Ricardo. May nahanap ka bang dahilan kung bakit hindi niya ako kinausap? Umiling si Danilo. Wala pong malinaw, sir, pero nakausap ko ang kapitbahay nila. Sabi matatag si Carmela, hindi humihingi ng tulong. Sinabi raw sa mga kaibigan na malinaw sa kanya, mas mahalaga sa ama ng mga bata ang kanyang karera at tuluyan na siyang lumisan. Pumikit si Ricardo. Sa kanyang isipan, naririnig niyang muli ang huling pag-uusap nila, mga salitang mula sa nakaraan na ngayoy sumasakit sa kanyang puso. Minsan, hiniling ni Carmela kay Ricardo na manatili. Naniniwala siya na maaari silang bumuo ng isang tunay na buhay na magkasama. Ngunit isinantabi ito ni Ricardo, tinawag na isang ilusyon lang. Nakaayos na ang landas ng kanyang karera at walang puwang roon para sa isang pamilya. Bata pa siya noon, ambisyoso at bulag sa mga tunay na mahalaga. Ngayon, pagkalipas ng mga taon, lahat ay nagbago. Alamin mo kung saan sila nakatira, utos ni Ricardo kay Danilo. Matatag ang tinig, puno ng biglang linaw. Gusto kong malaman ang schedule nila, paaralan, mga gawain, lahat. Nag-alinlangan si Danilo, maingat sa pagpili ng mga salita. Sir, sa totoo lang, kakamatay lang ng nanay ng mga bata. Hindi pa nila alam kung sino ka. Alam ko, mabilis na sagot ni Ricardo. Magiging maingat ako. Hindi ako magpapakilalang ama nila. Gusto ko lang makita sila, maunawaan kung ano ang nabuo ni Carmela nang wala ako. Kinahapunan, tahimik na nakaupo si Ricardo sa likod ng kanyang town car, nakaparada sa tapat ng PS 107 sa Park Slope. Katatapos lang ng klase at dagsa ang mga bata palabas ng gusali, maingay, puno ng sigla, at sa kanya sila nakita.
Tatlong batang babae, magkakamukha, nakaunipormeng pang-eskwela, may mga backpack sa balikat, naglalakad ng sabay-sabay. Ang kanyang mga anak, ang mga batang magbabago ng lahat. Sa loob ng 1 linggo, 2 buhay ang ginagalawan ni Ricardo. Sa araw, isa siyang mabangis na negosyante, nangunguna sa mga pulong, nagsasara ng mga deal, nag-uutos sa boardroom. Sa hapon, isa siyang aninong tagamasid. Tahimik na sinusundan ang buhay nina Harper, Crystal at Marisol. Mga studio ng ballet, klase sa sining, pagsundo sa paaralan, mga linggong dinala sa parke. Unti-unti niyang nakilala ang ritmo ng kanilang mundo. Lunes at Miyerkules, ballet. Huwebes, art class. Biyernes, sorbetes kasama si Tiang Ismaela. At sa bawat isa sa kanila, nakita niya ang piraso ng kanyang sarili. May tahimik na determinasyon sa lakad ni Harper. Matatalim at maobserbang mga mata si Crystal. At si Marisol parang sumasayaw sa bawat hakbang, may angking gilas sa galaw. Ngunit hindi sapat ang pagmamasid. Kailangan niya ng higit pa. Gusto kong malaman ang lahat, sabi niya kay Danilo isang gabi. Kalusugan nila, grado, kaibigan, mga paboritong aklat, kahit anong makukuha mo. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Danilo, may dalang folder at isang paunang babala. Bago ang lahat, aniya mahinahon, ito muna ang basahin mo. Sa loob ay may liham, hindi para kay Ricardo, kundi para sa mga bata. Natagpuan ito sa mga gamit ni Carmela pagkatapos niyang pumanaw, salamat sa isang kakilala sa ospital. Binuksan ito ni Ricardo na nanginginig ang mga kamay, agad na nakilala ang maganda at eleganteng sulat kamay ni Carmela. Aking mga pinakamamahal na anak, kung binabasa ninyo ito, ibig sabihin ay kinailangan kong umalis ng mas maaga kaysa sa nais ko. Marami pa sanang kwento, aral at yakap na nais kong ibigay. Ngunit higit sa lahat, tandaan ninyo ito, kayo ang pinakadakilang ligaya ng buhay ko, ang aking 3 milagro. May isang bagay akong hindi kailanman nasabi sa inyo. Ang pangalan ng inyong ama ay Ricardo Pereira. Matalino siya, determinado, at minsan, siya ang naging pag-ibig ng buhay ko. Nang malaman kong buntis ako, nakalipat na siya sa London. Pinili kong huwag siyang sabihan. Hindi dahil hindi siya magmamalasakit, kundi dahil malinaw sa akin ang landas na tinatahak niya. Ayokong maging dahilan ng pagbagal o mas malala ng kanyang pagsisisi. Kaya pinili kong palakihin kayong mag-isa at hindi ko pinagsisihan iyon, hindi noong una kayong ngumiti, ni noong natuto kayong lumakad. Kayo ang mundo ko. Ngunit kung balang araw ay nais ninyong hanapin siya, tandaan ninyo, ang desisyon ko ay hindi tali sa inyo. Karapatan niyong hanapin siya kung sinasabi ng puso ninyo. Buong pagmamahal, ma'am, binasa ni Ricardo ang liham muli. At isa pa, luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Hindi siya isinantabi ni Carmela bilang parusa, pinili nitong protektahan ang kalayaan niya kahit kapalit nito ang sarili niyang sakripisyo. Hindi man lang niya ako sinubukang abutin. Bulong niya, basag ang tinig. Halos ginawa na niya, sagot ni Danilo, mahina ang boses. Noong 3 taon pa lang, ang mga bata, hirap na si Carmela. Hinanap ka niya, nalaman niyang kasal ka na kay Eleanor, nakita niya ang buhay na dati niyang pinangarap, at pinili niyang hayaang manatili iyon sa'yo. Pumikit si Ricardo. Sa isipan niya, lumitaw ang imahe ni Carmela, nag-iisa, may 3 paslit, pilit lumalaban, tahimik. Habang siya at si Eleanor ay nabubuhay sa karangyaan, sabik na sabik sa anak na hindi kailanman dumating. Ang irony ay matalim. Kailangan ko silang makilala, aniya matatag, hindi bilang ama, hindi pa, pero kailangan kong mapabilang sa buhay nila. Ilang araw ang lumipas at nakaupo si Ricardo sa isang kahoy na bangko sa Prospect Park. Wala na ang negosyanteng naka-tailored na suit. Ngayon, nakamaong at simpleng polo lamang siya, umaasang magmukhang kaibigan, hindi estranghero. Inayos ni Danilo ang tagpuan kasama si Ismaela Sanchez, kapatid ni Carmela, maingat pero hindi galit.
Sinabi ko lang sa kanila na isa kang taong nakakilala sa kanilang ina, sabi ni Ismaela sa telepono. Iyon lang muna, ang iba nasa iyo na. Ngayon nakaupo sa parke, mabilis ang tibok ng puso ni Ricardo habang nakatingin sa landas sa unahan. Sa kahit anong sandali, darating na si Ismaela. Kasama ang 3 batang hinding-hindi niya pinangarap, pero kailan may hindi na niya kayang itakwil. At si Ricardo Pereira, isang ama, isang estranghero, isang lalaking nilamon ng pagsisisi, ay tahimik na nag-e-ensayo sa isipan ng mga salitang kanyang sasabihin. Paano ka nga ba kakausapin ang mga anak mong isinilang sa mundo pero hindi mo kailanman nakilala? Kakamatay lang ng kanilang ina at wala silang kaalam-alam kung sino talaga si Ricardo. Una niyang nakita ang mga bata bago pa siya mapansin 3 munting figura na nakabundle sa magkakaibang kulay ng jacket. Si Harper sa pula, si Crystal sa asul, at si Marisol sa lila. Nabanggit na ito ni Ismaela sa tawag nila. Ayaw ng mga bata ng magkaparehong damit, nais ng bawat isa na makilalang may kanya-kanyang pagkatao, hindi lang bahagi ng isang trio. Tumingin si Ismaela sa kanya at bahagyang tumango. Yumuko siya, may ibinulong sa mga bata at dahan-dahan silang lumapit kay Ricardo, maingat, may halong takot at pag-usisa. Girls, sabi ni Ismaela, ito si Ginoong Pereira, ang kaibigan ng mami niyo na nabanggit ko. Tumayo si Ricardo at bigla niyang naramdaman na parang masyado siyang matangkad, masyadong formal para sa sandaling ito. Hello? Mahina niyang bate. Salamat sa pagpunta. Walang sumagot. Nanatili silang nakatayo, tahimik, magkakasama, hindi magalaw. Itinuro ni Ismaela ang playground na malapit. Bakit hindi muna kayo maglaro habang nag-uusap kami ni Mr. Pereira? Nagtinginan ang 3, isang uri ng katahimikang komunikasyon na tanging magkakapatid, lalo na ang triplets, ang lubos na nakauunawa. Sabay-sabay silang lumakad patungo sa mga swing pero palihim pa ring sinisilip si Ricardo. Umupo sina Ismaela at Ricardo sa isang bench, pinapanood ang mga bata mula sa malayo. Si Harper ang nakapula, mahina niyang sabi. Siya ang panganay, laging nagbabantay, parang responsibilidad niya ang mga kapatid. Si Crystal ang nakaasul, palaisip, laging nagmamasid, nagtatanong. At si Marisol sa lila, malalim ang damdamin, laging sinusubukang panatilihing maayos ang lahat. Tahimik na nakinig si Ricardo, sinisikap na alalahanin ang bawat detalye. Parang nag-aaral ng mapapapunta sa isang mundong hindi niya kailanman napuntahan. Si Marisol, paalala siya sa akin kay Carmela, bulong niya, nakatitig sa magaan na kilos ng bata. May bahagi ni Carmela ang bawat isa sa kanila, malumanay na sagot ni Ismaela. Pero meron din silang bahagi mo. Si Harper, nakuha ang focus mo. Si Crystal, ang utak mo. At si Marisol, ang lalim mo. Kahit hindi mo pa nakikita sa sarili mo. Tahimik silang nanood habang naglalaro ang mga bata. Hindi sila nakihalubilo sa ibang mga bata. Nananatili silang magkakalapit, isang saradong mundo. Marami na silang pinagdaanan, dagdag ni Ismaela. Halos 1 taon nang may sakit si Carmela bago siya pumanaw. Hanggang ngayon, sinusubukan pa rin nilang intindihin ang lahat. Bumaba ang tono ng kanyang boses. Halos hindi na nagsasalita si Harper, si Crystal, nagigising sa mga panaginip na hindi niya maalala. Si Marisol, araw-araw, iisa lang ang iginuguhit, ang mami nila sa ospital. May bigat na umupo sa dibdib ni Ricardo. Gusto ko silang tulungan, mahina niyang sambit. Sa totoo lang, sagot ni Ismaela, hindi nila kailangan ng pera mo. Ang kailangan nila ay isang tunay na tao, yung taong nandyan at nananatili. Bago pa siya makasagot, lumapit si Harper, kasunod ang kanyang mga kapatid. Tumayo siya sa harap ni Ricardo, nakakrus ang mga braso. Totoo bang kilala mo si Mami? Tanong niya. Maliit ang boses, pero matalim. Tiningnan ni Ricardo ang mga mata niya, nakita ang uhaw sa katotohanan. Oo, sagot niya, matagal na ang nakalipas.
Bakit hindi mo kami kailanman dinalaw? Bakit ngayon mo lang kami nakilala? Tumingin siya kay Ismaela na bahagyang tumango, isang pahintulot para magsalita ng tapat. Matagal akong nanirahan sa malayo, Anya, at hindi ko alam na mayroon ako kayong tatlo. Kung alam ko, matagal na sana akong pumunta. Kumunot ang noo ni Harper. Mayaman ka, di ba? Nakita ko ang kotse mo. Harper, sabat ni Ismaela, banayad ang tono. Ayos lang, sagot ni Ricardo. Tumango siya. Oo, mayaman ako. Hindi na tinag si Harper. Bakit hindi mo tinulungan si Mami nung nagkasakit siya? Yung mayayaman, may mas magagaling na doktor. Simple ang mga salita niya pero dumurog. Wala siyang maisagot. Bago pa siya makapagsalita, lumapit si Marisol. Tahimik na tumingin sa kanyang muka para bang may hinahanap. May litrato ka sa special box ni Mami. Mahina niyang sinabi. Napatigil si Ricardo. Napalunok siya. Walang nagsalita. Hanggang sa si Cristal, ang palaisip ang bumasag ng katahimikan. Mahal mo ba si Mami? Nag-echo ang tanong sa paligid. Sa loob ng isang saglit, nakalimutan ni Ricardo kung paano huminga. Tatlong pares ng mata ang nakatitig sa kanya. Walang galit, walang panghusga. Tanging katapatan ang hinihingi. Walang matalinong sagot, walang ibang ruta. Oo, Anya, matatag ang boses. Mahal na mahal ko siya. Lumambot ang mga mukha ng bata. Kaunti lang, pero sapat na. Isang munting pag-usad. Isang pintong bahagyang bumukas. Iba ang ngiti niya pag kinukwento ka niya, sabi ni Marisol. Hindi tulad ng ibang ngiti niya. Pinipigilan ni Ricardo ang mga luhang gustong bumagsak. Anong sinabi niya tungkol sa akin? Tanong niya. Kaunti lang. Sagot ni Harper, nakakrus pa rin ang mga braso. Na matalino ka, ambisyoso, malayo. Sabi niya babaguhin mo raw ang mundo, dagdag ni Cristal. Hindi niya inalis ang tingin kay Ricardo. Nagawa mo ba? Ang tanong ay tumama tulad ng suntok. Nagbago siya ng mga merkado. Nagtayo ng mga kumpanya. Kumita ng bilyon. Nagpatayo ng mga gusali. Pero ngayon, parang wala sa lahat ng yun ang mahalaga. Sinubukan ko, mahina niyang sagot, pero hindi ko alam kung nagtagumpay ako. Lalo na sa mga bagay na tunay na mahalaga. Tumayo si Ismaela at marahang inilagay ang kamay sa balikat ni Harper. Mga anak, sabi niya, gabi na. May ballet pa kayo bukas ng umaga. Bahagyang yumuko si Ricardo, ang kanyang tinig ay mas nakatuon sa tatlong bata kaysa sa kanilang tiyahin. Ayos lang ba kung makita ko kayong muli? Nagtinginan ng magkakapatid, isa na namang tahimik na pag-uusap ng mga matang puno ng pag-unawa. Sa wakas, nagsalita si Harper. Siguro, sabay balikat. Pag-iisipan namin. Pinanood ni Ricardo habang sila'y naglalakad palayo, magkakahawak kamay kasama si Ismaela. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, marahil sa mga dekada, nakaramdam siya ng isang bagay na matagal ng banyaga, ang ganap na pagkawala ng kontrol. Tatlong munting batang babae, wala pang 9 na taong gulang, ngayon ay may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa kanyang mundo at alam niyang karapatan nilang gawin ito. Kinagabihan, sa kanyang penthouse na may tanawing Manhattan, tahimik na nakatayo si Ricardo sa harap ng mga bintanang salamin. Ang lungsod na ilang dekada niyang hinubog sa pamamagitan ng pamumuhunan ay kumikislap sa harapan niya, walang hanggan maningning. Ngunit ngayong gabi wala itong saysay. Ang kanyang marangya at makintab na tahanan ay tila naging malaki at hungkag. Walang maliliit na sapatos sa may pintuan. Walang nagkakalat na laruan o halakhak sa mga pasilyo. Walang kalat sa kusina mula sa maliliit na kamay na gustong matutong maghurno. Lumakad siya papunta sa kanyang opisina, puno ng plaques, ulat at mga tropeo ng isang matagumpay na buhay. Umupo siya sa kanyang mesa, binuksan ang laptop at nagsimulang maghanap paano mag-alaga ng 3 kambal. Isang artikulo sinundan ng isa pa. Nagbasa siya tungkol sa development ng bata, pagkilala sa kanilang individualidad bilang triplets, tungkol sa trauma
at emosyonal na katatagan. Pagsikat ng araw, puno na ang mesa niya ng sulat kamay na tala. Naka-order na siya ng mga aklat tungkol sa pagiging magulang at psikolohiya. Nakahanap ng pinakamahusay na paaralan, sinuri ang mga ballot program at nag-browse na rin ng real estate listings, mga bahay na may bakuran, may silid para sa bawat isa, at espasyong pwedeng maging tahanan. Pagtila ng liwanag sa kanyang bintana, tinawagan niya si Danilo. "I-clear mo ang schedule ko para sa susunod na 2 linggo," utos niya. "Lahat po?" tanong ni Danilo, nagulat. "May investor meeting kayo sa Boston at i-cancel ang lahat maliban sa Collins merger," putol niya. "Yun lang ang manatili. At isa pa sa maghanap ka ng gumagawa ng mga kwarto ng bata. Designer, decorator, kahit sino. Gusto kong matutong bumuo ng tahanan na gugustuhin ng 3 batang babae." Tahimik na tinanggap ni Danilo ang utos. "Nauunawaan, sir." Matapos ang ilang segundo ng pag-iisip, "Ipaschedule ko na rin po ba ang isa pang tagpuan kina Miss Sanchez at sa mga bata?" Tiningnan ni Ricardo ang larawan ng 3. Mula sa resital, suot ang mga tutu, nakataas ang mga braso, nakangiti. "Hindi muna," sagot niya. "Sila ang kailangang pumili. Sa ngayon, may kailangan pa akong gawin." Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Ricardo Pereira ay naghahanda para sa isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o kapangyarihan. Ang kailangan niya ngayon ay tiwala. Tiwalang galing sa 3 batang may lahat ng rason para layuan siya. Mga batang, sa hindi nila alam, ay may hawak ng susi sa hinaharap na hindi niya inakalang posibleng makamtan. 12 araw ang lumipas. Sa panahong iyon, binago ni Ricardo ang east wing ng kanyang penthouse. Kumonsulta siya sa mga child psychologist, inayos ang istruktura ng kumpanya para palayain ang kanyang mga hapon at pinuno ang bahay ng kulay, lambing at init, mga bagay na noon ay di kailanman nandoon. Ngunit wala pa ring balita hanggang sa 12 araw tumawag si Ismaela. "May ballet showcase sila ngayong Sabado," aniya. Maingat ang tono ng kanyang boses. Sabi ni Marisol, "Baka gusto mong pumunta." Nanikip ang hawak ni Ricardo sa telepono. Si Marisol ang nagsabi, "Oh," sagot ni Ismaela, "siya mismo." Nagdalawang isip siya pero nagpatuloy. "Mr. Pereira, hindi pa rin nila alam kung sino ka talaga. Ang alam lang nila, isa kang kaibigan ni Carmela na muling lumitaw." "Naiintindihan ko," tugon ni Ricardo, kahit na mabigat sa dibdib ang kasinungalingan. "At pakiusap, tawagin mo na lang akong Ricardo." "Ayos," ani Ismaela. 3:00 ang resital, Parkside Ballet Academy. Sabado ng hapon, nakaupo si Ricardo sa pinakadulo ng isang maliit na auditorium, napapalibutan ng mga pamilya at batang sabik sa palabas. Nakakasual siya, nagsubok magmukhang kabilang, pero ramdam pa rin niyang parang hindi siya naroroon. Tiningnan niya ang programa, Harper, Crystal at Marisol, nasa intermediate group. Sayaw, Waltz of the Flowers mula sa The Nutcracker. Pag-akyat nila sa entablado, suot ang kulay rosas na tutu, parang napigil ang paghinga ni Ricardo. Gumalaw silang magkasabay, may kagandahang lampas sa kanilang edad. Ngunit sa kabila ng sabayang galaw, kitang-kita pa rin ang pagkakaiba nila. Harper, eksakto kontrolado. Crystal, nakatutok, teknikal. Marisol, malambot, dumadaloy. Ang gagaling nila bulong ng babaeng katabi niya. Napaka-elegante para sa edad nila. Tumangulang si Ricardo. Nangangalit ang damdamin. Napuno ng pagmamalaki ang kanyang dibdib, isang damdaming bago, ngunit makapangyarihan. Hindi niya sila pinalaki, hindi siya nagturo sa kanila, pero anak pa rin niya sila. Pagkatapos ng performance, naghintay si Ricardo sa lobby, may dalang munting bouquet ng bulaklak. Paglabas ng mga bata, kasama si Ismaela, pulang-pula ang pisngi mula sa stage lights, si Marisol ang unang nakakita sa kanya. Tinapik niya si Harper sa braso, itinuro siya. Lumusong silang 3, suot pa rin ang stage makeup.
Ang mga tutu nila'y malambot na lumilipad sa bawat hakbang. Dumating ka, mahina at may halong gulat ang boses ni Marisol. Sabi ko naman sa inyo, sagot ni Ricardo, lumuhod upang pantayan ang kanilang tingin. Iniabot niya ang bulaklak. Napakahusay ninyo, kayong tatlo. Lumapit si Crystal, kinuha ang bouquet. Pinagmamasdan ito ng malalim ang kanyang pangkaraniwang estilo. Espesyal ang mga rosas na to, sabi ni Crystal habang pinagmamasdan ng bouquet. Hindi ito galing sa karaniwang flower shop. Ngumiti si Ricardo, bahagyang nagulat. Mukhang magaling ka sa bulaklak. Botanist si Mami bago siya naging propesor, paliwanag ni Harper, nananatiling maingat pero mas bukas na kaysa dati. Tinuturuan niya kami ng Latin names ng mga halaman. Rosa centifolia, bulong ni Marisol. Yun ang paborito niya. Muling kumabog ang puso ni Ricardo. Hindi niya ito alam, pero sa kung anong paraan, napili niya ang paborito ni Carmela. Parang higit pa ito sa simpleng pagkakataon. Gusto niyo ba ng ice cream? Tanong niya para ipagdiwang ang performance niyo. Tumingin ang mga bata kay Ismaela. Tumango ito. Papunta rin naman kami, sagot niya. Pwede kang sumama, Ricardo. Sa ice cream parlor, para silang diplomats sa isang treaty negotiation. Nagtatalo sa flavors, nagtitrade ng toppings, nagde-debate ng scoops na parang nasa UN. Pagkaupo nila kanya-kanyang sundae na may extravagansyang toppings, napansin ni Ricardo na si Crystal ay tahimik na pinagmamasdan siya sa ibabaw ng kutsara. Bakit ngayon lang? Bigla niyang tanong. Bakit ka bumalik pagkatapos mamatay si Mami? Napakagat ng labi si Ismaela pero handa na si Ricardo. Kamakailan ko lang nalaman ang tungkol sa Mami niyo, tapat niyang sagot. At nung nalaman ko, gusto kong makilala kayong tatlo. Huminto siya. Napaka-espesyal ng Mami niyo para sa akin at naisip ko, baka pwede akong makatulong sa inyo, baka maging kaibigan. Hindi nagpatumpik si Harper. May mga kaibigan na kami. Tumango si Ricardo. Siyempre, pero minsan nakakatulong din ang mas matatandang kaibigan, yung may maibabahagi na kakaiba. Tulad ng ano? Tanong ni Marisol, bahagyang nakatuwad ang ulo. Well, sagot ni Ricardo nag-iisip. Kabisado ko ang lungsod. Pwede ko kayong dalhin sa mga lugar na siguro gusto rin ni Mami o tumulong sa schoolwork. O basta maging taong pwedeng kausapin kung gusto ninyo. Nagtinginan ulit ang mga bata, isa na namang tahimik na pag-uusap na tanging magkakapatid lang ang marunong. Si Harper, gaya ng dati, ang nagbigay ng sagot. Pag-iisipan namin. Ngunit habang sila'y papalabas na ng parlor, si Marisol ay tahimik na hinawakan ang kamay ni Ricardo. Sandali lang, ngunit may bigat. Salamat sa mga bulaklak, bulong niya, at sa panunood mo sa amin. Para kay Ricardo, iyon na ang lahat. Isang simpleng sandali, pero pakiramdam niya, ito ang unang tulay na naitayo sa pagitan nila. Sigurado ka ba dito? Tanong ni Danilo, habang pinagmamasdan ang simpleng brownstone sa Park Slope. Inayos ni Ricardo ang kanyang kwelyo, ramdam ang nerbiyos na matagal na niyang hindi naramdaman. Inimbitahan ako ni Ismaela, gusto raw ng mga bata na may ipakita. 3 linggo na ang lumipas mula sa resital. Sa panahong iyon, naka-attend siya ng isa pang performance, ilang beses pang nag-ice cream at kahit isang pelikula tungkol sa mga nagsasalitang ardilya na nagulat siyang nagustuhan niya. Pero laging maikli ang mga bisita, may patnubay, may distansya. Ngayon ay iba. Ang pag-imbita sa bahay nila ay tila tunay na pag-unlad. Bumukas na ang pinto bago pa siya makakatok. Excited sila, ani Ismaela, mahinahon ng boses. Bago yon, pero tandaan, naghihilom pa rin sila. Ang apartment ay maliit ngunit puno ng init. Mga guhit ng bata ang nasa dingding, tambak ang mga aklat sa bawat sulok at may litrato sa halos bawat ibabaw. Mga litrato ni Carmela, yakap ang mga bata, hinahalikan ang pisngi nila, sinisindihan ang kandila sa birthday, tumatawa sa gitna ng niyebe. Isang buhay na hindi naging bahagi si Ricardo, isang kasaysayang nabuo nang wala siya.
Mr. Pereira, sigaw ni Marisol mula sa hallway. Tumakbo siya, may harina sa pisngi at kagalakan sa mga mata. Nagbe-bake kami ng cookies ni Mommy. Tara, tingnan mo! Sumunod si Ricardo papasok sa maliit na kusina kung saan nasa ibabaw ng upuan sina Harper at Crystal, suot ang magkaparehong apron, nakarolyo ang manggas at nakaayos ang buhok. Marisol, hugasan mo ulit ang kamay mo, paalala ni Harper, halatang siya ang boss. Special recipe ni Mommy to, ginagawa lang namin to sa mga importanteng araw. Tumango si Ricardo, alam ang kahulugan. Anong mahalaga sa araw na to? Nagkatinginan ang magkakapatid. Birthday ni Mommy, sagot ni Crystal, tila normal, pero may halong lungkot sa tinig. Lagi naming ginagawa ito tuwing birthday niya. Nanikip ang lalamunan ni Ricardo. Ikinararangal kong maging bahagi nito, mahina niyang sabi, taos puso. Sa loob ng isang oras, nanood siya na parang isang tagahanga. May kanya-kanyang papel ang bawat isa. Si Marisol ang tagahalo ng dough. Si Crystal ang tagasukat. Si Harper ang nag-oorganisa ng lahat. Si Ismaela, nakasandal sa pinto, ang ekspresyon ay mas malambot kaysa dati. Tahimik siyang nanonood. Marahil sa unang pagkakataon, nakikita niya ang isang lalaking hindi lang dumarating, kundi tunay na nagmamalasakit. Habang nagbe-bake ang unang batch ng cookies, hinila ni Marisol ang manggas ni Ricardo. Pagkatapos nito, gusto naming ipakita sa iyo ang kwarto namin. Dinala ng mga bata si Ricardo sa kanilang silid-tulugan, isang maaliwalas, ngunit halatang masikip na espasyo para sa 3 batang may kani-kaniyang mundo. Ang mga kama nila ay nakaayos na parang mga tinik ng gulong, bawat isa may kakaibang personalidad. Ang kama ni Harper ay perpektong maayos, ang mga aklat ay nakaayos ayon sa taas. Sa sulok ni Crystal ay may teleskopyo at maingat na nakalabel na koleksyon ng mga bato. Kay Marisol, puno ng stuffed toys ang kama at makukulay ang kanyang mga guhit sa dingding. Kami ang nagdisenyo ng spot namin, paliwanag ni Crystal. Itinuro ang 3 magkakaibang kulay ng pader. Sabi ni Mommy, kahit magkamukha kami, hindi ibig sabihin pareho kami sa loob. Napakatalinong payo nyon, mahina't may paghanga ang sagot ni Ricardo, habang pinagmamasdan ng mga detalye, ang mainit na ambience, at ang pagmamalasakit ni Carmela na bigyan ng sariling espasyo ang bawat isa. Biglang binuksan ni Harper ang isang kahon na nakapatong sa kanilang shared desk. Ito ang kay Mommy, anya habang binubuksan ang takip. Sa loob nito ay mga alaala, mga concert ticket, pinatuyong bulaklak, simpleng alahas at isang larawan na nagpahinto kay Ricardo. Ito'y larawan nilang dalawa ni Carmela, batang-bata, puno ng tawa, nakaakbay siya sa kanya. Naalala niya agad ang araw na iyon, mga dahon ng taglagas, malamig na hangin at ang sandaling nalaman ni Carmela na nakuha niya ang grant na matagal niyang pinaghirapan. Iningatan niya to, bulong ni Ricardo, tila para sa kanyang sarili. Tinawag kanyang what if person, sabi ni Marisol mahinahon. Ano yun? Tanong ni Ricardo nagtataka. Yung taong lagi mong iniisip na paano kaya kung naging iba ang takbo ng buhay? Paliwanag ni Crystal, at tumama iyon ng tahimik pero malalim. Siya ang what if ni Carmela at si Carmela ang what if niya, lalo na sa mga gabing tahimik kung kailan ang yaman at kapangyarihan ay tila walang saysay kumpara sa tunay na koneksyon. Ikaw ba may what if person? Tanong ni Harper, ang tono'y hindi tulad ng karaniwan, mas malambot. Tiningnan ni Ricardo ang bawat isa na para bang pinagsama silang 3 ng kanilang ina sa anyo man o ugali. Meron, aniya, tinig ay matatag. Ang mami ninyo ang sa akin. Biglang tumunog ang oven timer. Agad bumalik sa kusina ang mga bata masiglang nagkukumahog. Nauna silang lumisan habang si Ricardo ay sandaling nanatili, dahan-dahang hinaplos ang litrato bago ibinalik sa kahon. Tahimik siyang iningatan ni Carmela. Ngayon, panahon na para siya naman ng magsikap na mapasama sa buhay ng mga anak nila.
Habang unti-unting nilulubog ng gintong kulay ng taglagas ang lungsod ng New York, mas lalo ring lumalalim ang presensya ni Ricardo sa buhay ng mga bata. Ang tanghalian niya ay madalas nang ginugugol sa isang bench sa Central Park sa tabi ng pond, habang iniisip ang tatlong batang unti-unting sumasakop sa puso niya. Bawat Sabado, sila'y magkakasama, mga museo, bookstores, parke. Lagi si Ismaela ang kasabay, laging maingat ang bawat lakad. Ngunit alam ni Ricardo, lumalawak ang tiwala. Alam na niya ang mga pagkakaiba nila, astronomy kits para kay Crystal, mga sketchpad at ballet slippers para kay Marisol, curated novels para kay Harper na siya pa ring pinakarehistrado sa emosyon. Ngunit ngayong araw, wala siyang lakad sa kanila. Nasa gitna siya ng pag-review ng mga kontrata nang biglang lumitaw ang message ni Ismaela. Half day, ang mga bata, libre ka ba? May gusto raw silang itanong. Hindi nagdalawang isip si Ricardo. Nag-reschedule siya ng meetings, nagpaliban ng tawag at dumiretso sa paborito nilang kafe malapit sa Museum of Natural History. Pagdating niya, nandun na sila. Si Harper ay nakabaon sa isang libro. Si Crystal ay animated habang nagsasalita. Si Marisol ay abala sa sketching. Dumating ka, sigaw ni Marisol nakangiti. Siyempre, sagot ni Ricardo, naupo. Sabi ni Ismaela, may gusto kayong itanong? Nagkatinginan ng magkakapatid. Tila nagbobotohan ng tahimik. Isinara ni Harper ang libro at tumingin sa kanya. May school project kami, sabi niya parang isang press conference, tungkol sa family heritage. Tumibok ang puso ni Ricardo. Kailangan naming alamin kung saan galing ang mga ninuno namin, dagdag ni Crystal. May pictures, kwento, tradisyon. May konti kaming gamit mula sa side ni Mami, sabi ni Marisol, pero wala na kaming alam sa iba. Hindi nila kailangang banggitin ang salitang ama. Naiintindihan ni Ricardo. Sabi ni Ismaela, marami kang alam tungkol sa college friends ni Mami, dagdag ni Harper. Baka matulungan mo kami. Tumango si Ismaela isang pahintulot. Ikalulugod kong tumulong, sagot ni Ricardo, pinipigilan ang emosyon. Kailan ang deadline? 2 linggo, sabi ni Crystal. Kailangan may pictures, kwento, tradisyon. Galing sa Scotland ang pamilya ng mami niyo, sabi ni Ricardo. Mahilig siya sa mga tradisyon nila. Isang beses pinatikim niya ako ng haggis. Ano yon? Tanong ni Marisol, natatawa. Isang bagay na kakilakilabot, pabirong sagot ni Ricardo. Pero pwede nating isama sa project. Maghahanap tayo ng Scottish traditions. Tumango si Harper, bahagya lang. Hindi pa ito yakap, pero ito ay pagbukas, inch by inch. Kung gusto mo, bulong ni Marisol, pwede kang pumunta sa apartment namin sa weekend para tumulong sa project. May photo album si Mami. Nagulat si Ricardo, si Ismaela rin. Ito ang unang beses na sila ang nag-imbita sa bahay. Hindi park, hindi cafe, kundi tahanan. Gusto ko yan, gusto ko talaga, sagot niya, pilit pinatatag ang tinig. Habang nilalagok nila ang kanilang hot chocolate, napansin niyang muling tinititigan siya ni Crystal, gaya ng dati. Nagkukulubot ang mata mo kapag ngumingiti ka, obserbasyon ni Crystal. Tulad ni Marisol, tumama ang komento sa di inaasahang lalim. May nararamdaman ba sila? Isang koneksyong hindi sinasabi? Ganun ba? Sagot ni Ricardo. Tila biro, ngunit sa loob puno ng pag-iisip. Nagpalit ng topic si Ismaela, ngunit alam ni Ricardo may nabago. May pinto ng bahagyang bumukas. Ang brownstone ay tila may ibang enerhiya sa araw ng pagbisita. Sa pag-akyat ni Ricardo, ramdam niya hindi lang ito tungkol sa project, ito'y tungkol sa pamilya. Binuksan ni Harper ang pinto. Eksakto ka sa oras, anya, at alam ni Ricardo, mahalaga iyon sa kanya, tanda ng respeto. Sa loob, parang isang creative war zone ang sala, puno ng papel, craft materials, photo albums. Gumagawa kami ng trifold board, ani Crystal. May section para sa pamilya ni Mami, isa para sa Scotland, isa para sa general New York culture.
Napansin ni Ricardo ang pagbitin ng huling bahagi. Wala pa rin ang bahagi niya sa kwento. Umupo siya, inilabas ang bag, mga libro tungkol sa Scottish clans, mga larawan ng Edinburgh at authentic Scottish shortbread. Bago tayo magsimula, Ani Harper, seryoso. May kailangan tayong pag-usapan. Tumindig ang tensyon, tumango si Ricardo. Umupo si Ismaela sa malapit, hindi para manghimasok, kundi para maging sandalan. Nag-family meeting kami, anunsyo ni Harper, tungkol sa'yo. Sa akin? Tanong ni Ricardo banayad. Oo, kumpirma ni Crystal. Pinag-usapan namin bakit ka nandito at anong ibig sabihin noon. At gumawa kami ng rules, dagdag ni Marisol. Mahina pero seryoso. Pwede ko bang marinig ang rules? Bumunot si Harper ng nakatiklop na papel. Rule 1, pwede kang maging kaibigan pero hindi mo pwedeng palitan si Mami. Hindi ko kailanman susubukan, sagot ni Ricardo, tinig ay halos pabulong. Rule 2, kapag may sinabi kang gagawin mo, gawin mo. Walang broken promises. Oo, pangako. Rule 3, singit ni Crystal, bawal bilhin ang friendship namin gamit ang mamahaling gamit. Si Marisol gusto sana ng birthday gifts, dagdag ni Harper, pero bumoto kami, walang exceptions. Tama lang, ngiti ni Ricardo. Rule 4, Ani Marisol, mahina, kailangan totoo ka sa amin. Nanahimik ang kwarto, alam niyang may tinatago pa siya, pero tinanguan pa rin niya, lagi. At Rule 5, tapos ni Harper, kapag ayaw na naming makita ka, kailangan mong igalang yon. Masakit pero totoo, nais nilang magkaroon ng kapangyarihan sa kung sino ang pinipiling manatili. Tinatanggap ko ang lahat ng rules nyo, sagot ni Ricardo, mababa ang boses. Salamat sa tapang niyong sabihin. Tumango si Harper, muling tiniklop ang papel. Okay, Ania, pwede na tayong magsimula. 2 oras silang nagtrabaho magkatabi. Kwento ni Ricardo ang buhay nila ni Carmela sa kolehiyo. Tinuruan sila ng Scottish traditions, naggupit at nag-paste ng facts sa board. Wala ni isang banggit tungkol sa tatay, hindi pa, hindi ngayon. Hanggang sa aksidenteng nakita ni Marisol ang shortbread at nagsimula ang break, puno ng tawanan at mumu ng cookies. Bakit mo naitanong? Mahinahong tanong ni Ricardo. Hindi tumingin si Crystal mula sa kanyang laptop. Nagtataka lang. Hindi naman siya gaanong kinuwento ni Mama. Bago pa man makasagot si Ricardo, mahinahong sumingit si Ismaela. Mga babae, bakit hindi nyo ipakita kay G. Pereira ang mga litratong pinili ninyo para sa bahagi ng Scotland? Lumipas ang sandaling yon, ngunit kinagabihan habang pauwi si Ricardo nanatili sa kanyang isipan ang tanong ni Crystal. Matalino ang mga bata, labis na mapanuri, gaano katagal pa bago nila tuluyang mabuo ang kabuuan ng kwento. At kapag nangyari iyon, maiintindihan ba nila kung bakit hindi pa niya sinasabi ang lahat? Mapapatawad ba nila ang katahimikang sa tingin niya'y kinakailangan? Isa na namang Sabado ng hapon, nakaupo sila sa paborito nilang kafe at ang sinag ng huling araw ng taglagas ay bumabakas ng malalambot na anino sa kanilang mesa. Paano naman ang Central Park Zoo? Mungkahi ni Ricardo habang tinatapos ang kanyang sandwich. Umiling si Harper. 5 na beses na tayong nakapunta roon. Dinadala tayo ni Mama tuwing tagsibol. Natural History Museum? Alok niya. Nakapunta na rin kami doon, sagot ni Crystal habang inaayos ang kanyang salamin. Nakita na namin lahat ng dinosaurs. 2 beses pa. Tumango si Ricardo. Lagi siyang maingat na huwag ulitin ang mga alaala ni Carmela. Hindi para tabunan ang mga ito, kundi upang makalikha ng bago. Naiiba. Kanilang-kanila. Paano ang ice skating? Biglang sabi ni Marisol. Kumislap ang mga mata. Hindi pa natin nagagawa yon. Lumapad ang ngiti ni Ricardo. Wallman Rink, mukhang masaya yon. Hindi namin alam paano, sabing practical ni Harper. Pwede ko kayong turuan, alok ni Ricardo. Madalas akong mag-skate nung edad ko kayo. Nagpalitan ng mga tahimik na sulyap ang triplets, isang uri ng lihim nilang komunikasyon.
bago tumango si Harper. Sige, pero baka hindi kami magaling. Diyan nagiging masaya, nakangiting sagot ni Ricardo. Sabay-sabay tayong matututo. Makaraan ng 1 oras, nakatayo na sila sa gilid ng rink, balot sa magkakatugmang scarf at guwantes, ideya ni Ismaela, kahit pakaraniwan ay gusto ng mga bata ang pagiging naiiba. Nagpareserba si Ricardo ng pribadong lesson, hindi para magpasikat, kundi para masigurong komportable ang mga bata habang natututo ng walang ibang nanonood. Pumasok si Harper sa yelo nang may konsentrasyon, lumapit si Crystal na may kalkuladong pag-iingat at si Marisol ay napasigaw sa tuwa at agad na nadapa. Lahat sila ay bumagsak sa yelo sa loob ng ilang minuto. Tumawa si Marisol. Huminto si Crystal upang pag-aralan kung paano ito nangyari. Si Harper ay basta na lamang tumayo at sinubukan muli. Gumalaw si Ricardo sa pagitan nila, sumusuporta, nagtuturo at nagpapalakas ng loob. Pagsapit ng 2 oras, lahat sila ay marahang nakalilibot sa rink, mas kaunti ang takot at mas malaki ang kumpiyansa. "Tingnan niyo ako!" sigaw ni Marisol, bitawan ang kamay ni Ricardo upang mag-skate mag-isa. Umaalon-alon siya, ngunit nanatiling nakatayo. Kumikislap ang mukha sa saya. "Ako rin!" tawag ni Crystal, sinubukang ikutin ang katawan na halos nauwi sa aksidente bago siya nasalo ni Ricardo. Pati si Harper ay nagpakita ng interes, ang dati niyang kaseryosohan ay naging matinding dedikasyon. Paulit-ulit niyang sinubok ang mga galaw niya, determinado na gumaling. Pagod na pagod sila pero ayaw pang tumigil. Sa huli, matinding nadapa si Marisol. Pinigilan niyang umiyak pero hindi niya ito natago. Lumapit si Ricardo at lumuhod sa tabi niya. "Alam mo," mahinahong sabi ni Ricardo, "pati mga profesional ay nadadapa. Ang mahalaga ay ang muling pagtayo." "Lagi bang masakit?" tanong ni Marisol, humihikbi. "Hindi naman palagi," sagot ni Ricardo, "pero lalakas ka sa bawat pagbangon." Tinitigan siya ni Marisol at tumango. Tinulungan siya ni Ricardo at magkasama silang naglakad papunta sa gilid ng rink kung saan naghihintay si Ismaela na may maiinit na inumin. Habang naglalakad, hinawakan ni Marisol ang kamay ni Ricardo. "Masaya ito," payak niyang sabi, "pati ang pagbagsak." Sumabat si Crystal. "Kamangha-mangha ang physics ng skating. Natutunaw ng blade ang manipis na bahagi ng yelo, tapos agad itong nagyayelo uli, kaya tayo nakakalusot." "Crystal," buntong hiningang sabi ni Harper, "hindi lahat kailangan gawing science lesson." Tumawa si Ricardo. "Sa totoo lang, astig yun. Siguro makahanap tayo ng mga librong tungkol sa science ng sports?" Kumikislap ang mga mata ni Crystal. Pati si Harper ay tila naengganyo. Umupo sila ng magkakasama, mamumula ang pisngi at may hawak na tasa ng mainit na tsokolate, at ang init ay hindi lang galing sa inumin, kundi sa unti-unting lumalalim na ugnayan nila. Walang mga revelasyon sa araw na yon, walang pag-amin, walang himala, tanging ang payak na kasiyahan ng pagsubok ng bago, ng pagkatumba at pagtayo muli, ng paglikha ng mga alaala na kanila talaga. Nang ihatid sila ni Ricardo sa bahay ni Ismaela, si Harper, na karaniwang tahimik, ang tumingin sa kanya at nagsabi, "Sa susunod na Sabado, pwede ba tayong mag-skate uli? Gusto kong pag-aralan yung pagliko." Hindi ito emosyonal, pero para kay Harper, napakalaking bagay nito. Gusto niyang bumalik si Ricardo, gusto niyang ipagpatuloy ito. "Oo naman," sagot ni Ricardo, puno ng damdamin. "Sa susunod na Sabado ulit." Ang tindahan ng alahas sa 5th Avenue ay sanay na sa mayayamang kliyente, pero kahit ang master jeweler ay napaangat ang kilay ng ipaliwanag ni Ricardo Pereira ang kanyang hiling. "3 magkaibang kwintas," sabi ni Ricardo, "na may parehong disenyo, bawat isa ay eksklusibong ginawa." "Gusto ko pare-pareho sila," sabi ni Ricardo sa alahero.
Pero bawat isa ay dapat may kaunting pagkakaiba, isang bagay na sumasalamin sa kanilang personalidad. Tumango ang alahero habang nagsusulat ng tala. At ang mga ukit? Iniabot ni Ricardo ang isang papel, tatlong magkakaibang bersyon ng parehong mensahe. Ilang linggo na rin niyang pinag-isipan ang regalong ito. Nais niyang maging makahulugan, pero hindi masyadong mabigat. Isang bagay na mula sa puso, na maaari nilang ingatan nang hindi nadadala ng lungkot. Gusto ko sanang makuha sila bago ang susunod na Sabado, sabi niya. Nag-alinlangan ang alahero. Ginoong Pereira, ang ganitong uri ng custom na alahas ay karaniwang maingat siyang pinutol ni Ricardo. Hindi usapin ang presyo, mahalaga ito. Ang sumunod na Sabado ay ikasiyam na kaarawan ng triplets. Inimbitahan siya ni Ismaela sa isang simpleng salo-salo sa kanilang apartment. Isa pang tahimik na yugto sa lumalalim na pagtitiwala sa pagitan niya at ng mga bata. Sa mga nakalipas na buwan, lumalim ang kanilang samahan. Naging mga araw ng pakikipagsapalaran ang mga Sabado. Tuwing Martes, madalas ay kasama niya silang maghapunan. Minsan nanonood siya sa mga dula sa paaralan, ballet recital o science fair. Hindi na niya sila tinuturing na ang triplets. Sila ay sina Harper na may tahimik na katatagan at lihim na hilig sa tula. Crystal na may matalas na isip at hilig sa siyentipikong journal. At si Marisol na likas ang sining, malalim ang pakikiramdam at kayang basahin ang damdamin ng bawat tao. Hindi sila magkatulad. Sila ay tatlong kahangahangang individual. Simple at elegante ang handaan, si Ismaela, ilang kaibigang kaklase at si Ricardo. Walang pambatang dekorasyon ayon sa hiling ng mga bata. Sa halip, asul at pilak na mga lobo ang palamuti. Ang cake ay hugis tumpok ng mga libro. Isang perpektong pagbibigay-pugay sa hilig ni Harper sa pagbabasa, pagkauhaw ni Crystal sa kaalaman, at malikhaing galaw ni Marisol. Pagdating sa pagbubukas ng regalo, naghintay si Ricardo hanggang mabuksan ng iba, mga bagong ballet shoes, gamit pang sining, libro at science kits. Pagkatapos, siya ay lumapit na may dalang tatlong magkatulad na kahon, maingat na nakabalot. Espesyal ang mga ito, malumanay niyang sabi. Isang bagay na naisip kong maaring gusto niyo. Sabay-sabay na binuksan ng mga bata ang kahon sa paraang kanilang nakasanayan. Sa loob ng bawat kahon ay may sterling silver na locket, pare-parehong hugis o balo, ngunit bawat isa ay kakaiba. May matatalim at malinis na gilid ang kay Harper. May maliit na sapphire na kumikislap ang kay Crystal. May pinong palamuti at mga detalyeng parang alon ang kay Marisol. Ang ganda! Bulong ni Marisol habang isinusuot agad ang kanya. Sa loob ng bawat locket ay may litrato ni Carmela, nakangiting maliwanag, tulad ng naaalala nila bago siya magkasakit. Sa kabilang panig ng locket may ukit kay Harper. Taglay mo ang lakas ng iyong ina. Kay Crystal, taglay mo ang karunungan ng iyong ina. Kay Marisol, taglay mo ang puso ng iyong ina. Naging tahimik ang lahat habang binabasa ng bawat isa ang mensahe sa locket. Napigil ni Ricardo ang hininga. Lumampas ba siya sa hangganan? Naging masyado bang personal? Ngunit si Harper, na laging maingat, ay marahang isinara ang kanyang locket at isinabit sa leeg. Inayos ni Crystal ang kanya, siniguradong nakasentro. Si Marisol, na may kislap sa mga mata, tumingin kay Ricardo bago isuot ang kanya. Paano mo nalaman? Mahina niyang tanong. Alin? Tanong ni Ricardo. Na sinasabi sa amin ni Mama ang mga iyon, paliwanag ni Harper. Palagi niya akong tinatawag na lakas niya. At ako ang karunungan niya, sabi ni Crystal. At ako ang puso niya, dagdag ni Marisol. Nang hina ang boses ni Ricardo. Hindi ko alam, amin niya. Pero minsan, matagal na noon sinabi ng nanay niyo sa akin na yon ang tatlong bagay na pinakamahalaga sa kanya. Siguro, ipinamana niya ito sa bawat isa sa inyo. Mula sa kabilang bahagi ng silid, tahimik na tumango si Ismaela.
Hindi pa nila tuwirang pinag-usapan ang buong katotohanan, ngunit matagal na ring hinala ni Ricardo na alam na ito ni Ismaela. Maaaring sinabi ito ni Carmela sa kanya. O baka daman niya lang. Habang nagpapatuloy ang salo-salo, napansin ni Ricardo na paminsan-minsan ay inaabot ng mga bata ang kanilang mga locket, isang hindi namamalayang kilos ng ginhawa, isang bagong ugali, isang bagong ugnayan. Pag-alis niya, tumakbo si Marisol para sa karaniwang yakap. Si Cristal ay nagbigay ng kumpiyansang high five. At si Harper, na laging formal, ay may ginawang bago, iniabot niya ang kamay. Salamat sa pagpunta sa birthday namin, seryoso niyang sabi, at sa pag-alala kay Mama. Hinawakan ni Ricardo ang kamay niya, tinapatan ang tono ng pagiging formal. Salamat sa pagpapasama sa akin. Paglabas niya sa malamig na hangin ng taglamig, lumingon siya. 3 maliit na figura ang nakatayo sa may bintana, pinapanood siyang umalis. 3 magkaparehong mukha, bawat isa ay may iba't ibang ekspresyon. Bawat isa ay may suot na locket na naguugnay sa kanila, sa kanilang ina, at ngayon sa isang maliit ngunit totoo't di maitatangging paraan kay Ricardo. Inilukob ng taglamig ang New York, tinakpan ang lungsod ng niebe at liwanag. Para kay Ricardo, dala ng pagbabagong ito ng panahon ang bagong ritmo. Ang pag-iiskiting tuwing Sabado ay naging tradisyon. Tuwing Martes, may mga hapunan silang may kasamang talakayan tungkol sa ballet, agham at panitikan. Minsan kapag kailangang magpahinga ni Ismaela, siya ang kasama ng mga bata, hindi bilang yaya, ayon kay Harper, kundi para lang tumambay. Isang malamig na gabi ng Disyembre, dumating siya sa brownstone na may dalang folder. Sinalubong siya ni Marisol ng masiglang yakap. Agad nagsalita si Cristal tungkol sa bago niyang science experiment. Si Harper, gaya ng dati, ay tumingin sa orasan. Maaga ka ng 3 minuto, sabi niya. Napansin niya ang folder. Ano yan? May gusto lang sana akong ipakita sa inyong 3, sabi ni Ricardo habang tinatapik ang folder sa ilalim ng kanyang braso. Pagkatapos ng hapunan, kung ayos lang ba sa inyo? Nag-iwan si Ismaela ng lutong bahay na lasagna sa oven at naging madali ang gabi sa kanilang nakasanayang gawain. Si Ricardo ang naghain sa mesa. Si Cristal ay muling nag-init ng pagkain na parang may matematikong kasanayan. Si Marisol ay nagtiklop ng mga napkin na parang mga sisne at bituin. Si Harper ay paikot-ikot sa kusina na may clipboard, sinisigurong tapos ang bawat gawain. Namamangha si Ricardo na parang natural na lang lahat ngayon. 6 na buwan na ang nakalipas, siya'y isang estranghero sa buhay nila. Ngayon, dumadaloy ang hapunan na may halakhakan, pagbabahagi ng kwento at mga inside joke. May mga paksa pa ring hindi pinag-uusapan, may mga alaala pa ring sagrado, pero unti-unti nang bumabagsak ang mga pader sa puso ng mga bata. Pagkatapos linisin ang mesa, salamat sa chore chart na nakapaskil sa refrigerator, binuksan ni Ricardo ang folder at inilatag ito sa coffee table. May ginagawa lang akong maliit na proyekto, aniya ng pakalmado, at gusto ko sanang marinig ang opinyon ninyo. Lumapit ang mga bata na may pag-uusisang nararamdaman. Sa loob ay may mga guhit ng arkitektura, mga floor plan at blueprint. Ano to? Tanong ni Cristal habang tinitingnan ang mga sukat. Iniisip kong lumipat, mahinahong sabi ni Ricardo. Yung tinitirhan ko ngayon, masyadong malaki para sa akin lang. Hindi na siya parang tahanan. Lumapit pa si Marisol. 4 ang kwarto ng apartment na to. Tama, maingat na sagot ni Ricardo. 1 master at 3 pa. Pansamantalang tumigil siya. Sana matulungan niyo akong magdesisyon kung paano idedekorasyonan ang mga kwarto. Nagtinginan ng 3 babae. Tahimik na pag-uusap sa pagitan ng magkakapatid. Bakit mo kailangan ng 3 dagdag na kwarto? Tanong ni Harper. Diretso. Huminga ng malalim si Ricardo. Ito na ang sandaling pinaghahandaan niya.
Hindi pa ang buong katotohanan, pero isang hakbang palapit. Sa totoo lang, aniya, naisip ko lang, baka balang araw kung gugustuhin nyo, pwede kayong magpalipas ng gabi doon, kung okay lang sa inyo. Tahimik, mahabang katahimikan. Pagkatapos, si Cristal laging praktikal. Kailangan payagan muna ni Tita Ismaela. Oo naman, mabilis na sagot ni Ricardo. Nakausap ko na siya, bukas naman daw siya, kung okay din sa inyo. Abala na si Marisol sa pagtingin sa blueprint, puno ng pananabik. Pwede ba kaming pumili ng sariling kulay? Tanong niya. Yan mismo ang nasa isip ko, ngumiting sagot ni Ricardo. 3 kwarto, 3 estilo, gaya ninyong 3. Nakangusong nag-isip si Harper. Hindi pa kami kailanman natulog sa ibang bahay na wala si Tita Ismaela mula pa nung nawala si Mama. Naiintindihan ko, mahinahong sagot ni Ricardo. Hindi naman kailangang mangyari agad. Gusto ko lang paghandaan ang posibilidad. Inayos ni Cristal ang kanyang salamin habang nakatitig pa rin sa drawing. Yung kwarto sa kanto ang may pinakamagandang natural light. Maganda yun para sa teleskopyo ko. Tinaasan siya ng kilay ni Harper. Nagpipili ka na agad ng kwarto? Inaaral ko lang ang potensyal ng layout, sagot ni Cristal na parang profesional. Hypothetical pa lang. Si Marisol ay may hawak ng lapis at nagdodrawing ng mga balerina sa gilid ng papel. Pwede bang may ballet bar ang kwarto ko? Tanong niya. At kulay lilang kortina. Pinagmasdan sila ni Ricardo ng maigi. Mahalaga ang bawat reaksyon. Hindi ito tungkol sa blueprint, kundi sa tiwala, sa pakiramdam ng pagiging kabilang at sa posibilidad. At dumating na nga ang tanong na alam niyang darating. Bakit mo ginagawa lahat to? Tanong ni Harper ng mahina. Bakit ka sobrang nagmamalasakit sa amin? Tumahimik ang buong silid. Pati si Marisol ay itinigil ang pagguhit. Lahat sila'y nakatingin sa kanya, naghihintay ng katotohanan. Tumingin si Ricardo sa kusina, kung saan naroon si Ismaela sa may pintuan. Tumango ito ng tahimik. May basbas siya na magsabi ng kahit ano. Nagmamalasakit ako, sabi niya, dahil kayong 3 ang naging pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang makilala kayo, ang maging bahagi ng mundo ninyo, binago ako. Huminto siya, pagkatapos ay nagdagdag. Mahal ko ang nanay ninyo, nakikita ko siya sa bawat isa sa inyo. Pero higit pa roon, mahal ko kayo kung sino kayo. May mga taong dumarating sa buhay natin bilang pamilya. Mayroon namang dumarating sa hindi inaasahang pagkakataon at mayroon tayong pinipili. Pinipili ko kayo kung tatanggapin niyo ako. Tahimik. Unang kumilos si Marisol, lumapit sa sofa at umupo sa tabi niya. Gusto ko ng lilang kwarto, mahina niyang sabi. Tumango si Cristal habang sumusulat sa blueprint. Yung kwarto sa kanto pa rin ang pinakamaganda para sa telescope ko at kailangan ko ng maraming shelves. Nagalinlangan si Harper pero lumambot ang tingin. Siguro, ayos lang ding magkaroon ng ibang lugar na pwedeng puntahan minsan, anya. Tapos, pero gusto ko ng malaking bookcase, yung pinakamalaki. Kahit anong gusto mo, sagot ni Ricardo na mamaos ang boses. Yung pinakamalaki na mahahanap ko. Nang matulog na ang mga bata at naging tahimik ang apartment, sinuot ni Ricardo ang kanyang coat sa may pinto. Pinigilan siya ni Ismaela. Magaling ang ginagawa mo sa kanila, mahinahong sabi niya, nagtitiwala na sila sayo. Hindi pa sapat para sa buong katotohanan, tugon ni Ricardo. Hindi pa. Tinitigan siya ni Ismaela ng saglit, tapos ay dahan-dahang tumango. Matatalino ang mga batang yon, mahinahong sabi ni Ismaela. Napapansin na nila ang mga bagay, lalo na si Cristal. Dahan-dahang tumango si Ricardo. Alam ko, natatakot lang ako na baka maramdaman nilang niloko mo sila. Pagtatapos ni Ismaela para sa kanya, napabuntong hininga siya. Eksakto! Tinitigan siya ni Ismaela sa mata. Peligro talaga. Pero habang tumatagal ka pa, mas lalo lang lumalaki ang peligro na yon. Bumigat sa dibdib ni Ricardo ang bigat ng katotohanan sa mga salitang iyon.
Malapit na, pangako niya. Gusto ko lang munang maramdaman nilang ligtas sila, talagang ligtas. Paglabas niya ng gabing iyon at tumingin sa mga bintana ng brownstone, napuno siya ng tahimik na layunin. 3 batang babae ang mahimbing na natutulog sa likod ng mga salamin, 3 anak na nagbago sa kanyang mundo. At sa bawat kwentong pambata sa gabi, bawat halakhak na pinagsaluhan, dahan-dahan, maingat niyang natagpuan ang landas patungo sa mundo nila. Ang laki nito, mahina at may pagkamanghang bulong ni Marisol na umalingaw-ngaw sa bakanteng espasyo. Magkakasama silang nakatayo sa gitna ng bagong apartment ni Ricardo, isang maliwanag at bukas na tahanan sa Upper West Side. Sinag ng araw ay dumadaloy sa malalawak na bintana na tanaw ang Central Park. 6 na buwang trabaho ang nagtulak para maging ganito, eksakto sa kanilang pinangarap. Sama-sama. Gusto niyo bang makita ang mga kwarto niyo? Tanong ni Ricardo, pilit itinatago ang kaba. Tumango ang triplets at inihatid sila ni Ricardo sa pasilyo. Isa-isa niyang binuksan ang mga pinto. Ang kwarto ni Harper ay may mga matataas na bookshelf at isang cozy na upuang bintana sa ilalim ng frame. Kay Crystal, minimalist at moderno, nakatayo na ang teleskopyo sa sulok ng bintana, may custom desk na nakahanda. Kwarto ni Marisol, malambot at mainit, lavender ang mga dingding. May ballet bar, salaming mula sahig hanggang kisame at isel na sinisinagan ng araw, handang tanggapin ang kanyang mga guhit. Umikot agad si Marisol sa loob, walang alinlangan, perpekto ito. Sinubukan ni Crystal ang taas ng upuan, optimal ang dimensyon, aniya. Hinaplos ni Harper ang gilid ng mga bookshelf, mahina ang tono. Naaalala mo ang lahat. Pinangako ko, di ba? Sagot ni Ricardo. Pero hindi pa siya tapos. May isa pa akong kwarto. Sa dulo ng pasilyo, binuksan niya ang huling pinto. Maliit ito, payapa. Isang study room na may malambot na liwanag. Sa dingding nakasabit ang 3 litrato. Si Carmela habang buhat ang bawat isa sa mga bata noong sanggol pa sila. Natawa, nagniningning. Ito ang memory room, mahinahong sabi ni Ricardo. Isang espasyo para sa kanya, para palaging bahagi siya ng tahanang ito. Tahimik ang lahat, walang nagsalita. Ang katahimikan ay puno ng paggalang, puno ng kahulugan. Isang malamig at malinaw na umaga nang tumayo si Ricardo sa likod ng 3 bata sa Greenwood Cemetery. Halos 1 taon na mula noong una niyang nakita ang 3 batang babae sa likod ng isang punong oak. Hindi alam na sila'y nakatayo sa gilid ng kanyang buhay. Ngayon, naroon sila sa puntod ni Carmela. Magkakatabi, bawat isa'y may hawak na puting rosas. Mahilig si Mama sa puting rosas, sabi ni Marisol. Marahang inilapag ang kanya sa makintab na bato. Simbolo yan ng bagong simula, dagdag ni Crystal. Inilapag ang sa kanya katabi nito. Si Harper ang huli. At alaala, mahina niyang sabi, hindi nagsalita si Ricardo. Hinayaan niya ang sandaling iyon para sa kanila. Ang nakaraang taon ay binago silang lahat. Ang kanyang dating malungkot na mundo ay puno na ng palakpakan sa resital, usapan sa hapunan tungkol sa mga konstelasyon at pagbabago ng klima at mga guhit sa refrigerator tuwing hating gabi. Ang mga batang dati nag-aalinlangan ngayon ay madalas nang natutulog sa kanyang bahay. Ang mga kwarto nila ay hindi na mukhang pansamantala, kundi totoong tahanan na. Ginamit, minahal. Pinuno nila ng buhay ang kanyang tahanan. Tinulungan siya ni Ismaela na maghanda para sa araw na ito. Alam nitong handa na sila. Tumalikod si Harper, kalmado at seryoso ang mga mata. Alam na namin, aniya, payak, napatigil si Ricardo. Alam, ano? Na ikaw ang tatay namin, sagot ni Crystal. Nahuli rin namin. Nakita namin yung mga sulat ni Mama, dagdag ni Marisol. Yung mga hindi niya naipadala. Lumuhod si Ricardo, malakas ang tibok ng puso, nilamon ng emosyon. Gusto ko talaga sanang sabihin sa inyo, totoo yan, alam din namin yon, sabi ni Harper.
Pagkatapos ng mahabang katahimikan, lumapit siya at hinawakan ang kamay ni Ricardo. Matutuwa si Mama na andito ka na ngayon, anya. Daddy,